Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining sa ating evening broadcast. Napakabuti ng Lord sa atin, nagkita ulit tayo sa gabing ito. Kamusta po maghapon natin? Ako po medyo nakatulog ako kanina, alas 10 hanggang alas 2. Okay naman, okay naman, nakapagpahinga tayo kanina. Maganda ho, nakapagpahinga tayo eh. Alam nyo, ang hirap pag kulang sa tulog, ano po. Maski na kayo, pag kulang kayo sa tulog, iba yung nangyayari, di ba? Hindi tayo masyado nakakapag-isip. Ah, kasi marami tayong kulang talaga sa pahinga, hindi po ba? At medyo mahirap talaga yan kapag kulang tayo sa pahinga. Right, manalangin muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, pagpalain niyo po kami sa gabing ito sa aming pag-uusapan. Kayo ho sana ang mabigyang parangal. Salamat po sapagkat kayo'y mabuting Diyos sa amin. Hindi kayo nakakalimot, umalalay sa amin, ano man ang aming pinagdadaanan sa buhay pananampalataya, sa pamilya, sa negosyo. Salamat kasi tapat kayo sa amin at parapat lamang nasuklian namin to ng katapatan din sa aming buhay. Salamat Banal na Espiritu for working in us. Salamat Mama Mary for helping us, for praying for us. Kami nananalangin ho ng tatag sa pananampalataya sa aming pakikibaka sa dyablo sa araw-araw ay samahan niyo po kami na ma-enjoy namin ang pananampalataya kay Jesus. Na hindi kami papayag na kami magiging talunan sa araw-araw, kundi magiging victorious po kami dahil sa biyaya ho ng Diyos. Patuloy pong sumamin sa gabing ito at sa mga kasama namin sa broadcast. Sana ho ma-enjoy namin ang pag-uusapan namin tonight. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat sa gabing ito at nandito naman tayo. Kamusta po? Kamusta po kayo? At sana ho okay lang kayo ha. Sabi ko sa inyo kanina, nakapagpahinga po tayo ng maayos kanina. Dumalo tayo sa misa alas 7 kasama yung aking dalawang anak. Si James Phillips sa si Alana Grace. Si Mrs. O, hindi pa kaya eh. Sa bahay lang po siya, doon lang siya nagkakaroon ng reflection. Sa online, opo. Hindi pa kaya ni Mrs. dahil medyo mahina pa si Mrs. sa mga biyahe-biyahe. Opo. Bagamat malapit lang na may simbahan sa amin. Pero talagang masakit po yung kanyang masakit yung kanyang tiyan. At hindi pa ho kakayanin sa ngayon. At patuloy po natin ipagdasal si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Naniniwala po kami na may gagawin pang Lord para kay Mrs. Hindi pa tapos si Lord. Opo. At yung inyong mga panalangin para sa akin may bahay, malaking tulong po yan mga kapatid. Kaya maraming salamat po. Alas 10 nakatulog ako eh. Alas 10 hanggang alas 2 ng hapon. Tapos yan mga 2:30 may importante ho tayong pinuntahan sa downtown at para ma-meet yung ilang mga kapatiran. At nakabalik din ho ako ng mga alas 4:30 sa bahay. Opo. Kaya napakabuti ng Lord sa atin, mga kapatid. Alright, I'd like to greet yung aking parish priest sa San Juan de Pomoceno dito sa bahagi na Sumag sa Bacolod po, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po sa lahat ng mga members dyan po sa simbahan at sa lahat ng mga leaders po at yung kanyang alalay na pare, na isa pang pare na si Father Nobles. Magandang umaga po. Mga kapatid, yung ating schedule nga pala sa maghapon, Monday to Sunday po. Yung Monday to Friday ho natin sa umaga, alas 6 po yan. No? Gospel Reflections yan. Okay? Gospel Reflections. Pag sa gabi naman ho, ito ay Experiencing Breakthrough. Alas 8 ho yan ang gabi hanggang alas 9. Bisa nagiging alas 9 yan. Depende ho eh. Kapag may lakad si Brad Calix, medyo hindi abot sa oras. Kaya minsan nag-chat na ho ako ng maaga sa inyo na alas 9 tayo. So, Monday to Friday, Gospel Reflections. Alas 6 ng umaga hanggang alas 7 po tayo. Tapos minsan may mga ma-invite tayo ng 6:30. So,
Yun po. Pagka Sabado naman, usapang OFWs to. Sa umaga pa rin, 6:00, gospel reflection pa rin, pero ang second part nito, ng 6:30 to 7, ay usapang OFWs. Pagka gabi naman, mapapansin nyo, ito musika, na ito ay kantahan, no? Pag Sabado sa gabi. Katulad yung nangyari kagabi, no? May kantahan po muna, di ba? Yung palagi, kinanta ni Brad Calix yan. At nagkaroon tayo ng reflection doon sa lyrics at i-connect natin yun sa Word of God, no? So, possible pala yun, yung mga kanta. Ay susuriin natin yung kanta, pag-aralan natin yung background ng kanta, sino kumanta nito, ano yung laman ng kanta, tas i-connect natin sa Word of God. Tapos hahanapan natin ng pinaka-moral lesson. Opo, yun ang gagawin natin pagka Sabado sa gabi. And probably, I'll be inviting some of you, no? Nakakantahin nyo yung isang kanta. Okay, hindi nyo masiguro, siguro okay naman yon na tatapusin yung isang kanta. O di kaya isang stanza tapos chorus. Tapos pwede nyong mabanggit yung background nito, yung mga ganyan. Pwede yan, no? Tignan natin ha. Kasi kulang pa tayo sa gamit dito eh. Baka dumating yung point na pag okay na ho, no? Maaari pong mangyari yon. Pag Sunday naman, usapang simbahan po yan. Opo, usapang simbahan. Gospel reflection pa rin kung ano yung sinusundan natin. Opo, kaya lang maaga tayo pag Sunday, 5:00 ng madaling araw. So 5 to 6. Kasi 7 o'clock dumadalo kami sa misa. Mga 6:45 kasi dapat wala na kami sa bahay. Opo. Kaya medyo 5 to 6 tayo. Gospel reflection muna. Tapos yung second part niyan, usapang simbahan. Yung ilang mga issue sa simbahan, pinag-uusapan po natin sa umaga. Pagka gabi naman ho, pagpalo ng March, magsisimula po tayo sa gabi na buhay katekista. Yun yung pag-uusapan natin. So I'll be inviting yung mga katekista natin na to join me sa broadcast para i-share sa atin yung buhay katekista. So antabayan nyo yan by March. Apo yun ang gagawin natin. But for tonight, ay pag-uusapan po natin, let us reflect doon sa first reading, doon sa Old Testament, mga kapatid. Okay? Punta na po tayo ron. Jeremiah chapter 17. Verse 5 to 8. Maganda itong passage for us na mga Katoliko na magpapaalala po sa atin. Jeremiah 17, 5 to 8. Sabi po ron, I the Lord have put a curse on those who turn from me and trust in human strength, that they will dry up like a bush in salty desert soil where nothing can grow. But I will bless those who trust me, the Lord. They will be like trees growing beside a stream, not trees with roots that reach down to the water, and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by lack of rain. Magandang gabi, Bobby Taruk. Salamat for joining, bro. Sabi ni Bobby, good evening po, Brad Calix, sa lahat po na sumusubaybay sa yung broadcast. Still challenging daw yung pa rin ang mga signal ng network server na gamit ko. Cope up na lang po ako later. God bless us all. Sige, Bobby. God bless. Kay kapatid na Armida Decena, magandang gabi po. Salamat for watching, ate, ha. Salamat po. Alright, ang pinag-uusapan dito, yung trusting in the Lord Mga kapatid, si Jeremiah ay tinagurian pong the weeping prophet, no? Bakit po siya tinagurian na the weeping prophet? Kasi sa kanyang panahon, naobserbahan niya galaw ng mga Hudyo Opo. Parang nakalimot yung mga Hudyo sa panahon ni Jeremiah. Yung kabutihan ni Yahweh na pinapakita sa Israelites, nakalimot ang tao. Sa mga kabutihan ng Diyos sa kanilang panahon, nakalimot ang tao. Alam naman natin, pag sinabing prophet ay spokesperson ito ni Yahweh. Opo. Dalawang klase yung prophet Una, yung totoong propeta,
kung ano sasabihin niya, it will come to pass, nangyayari. Pero yung mga false prophets in the Old Testament, ito yung mga lalaki na nagdadala kunyari ng salita ni Yahweh, pero ang nangyayari, hindi ho nangyayari yung sinasabi nila. Anong ginagawa ng propeta? Nagbababala ang propeta doon sa mga hari. Dalawa yung dala nilang balita eh. Good news and bad news. Okay? Minsan may mga warnings na binibigay ang propeta sa mga hari. Kasi yung mga propeta ay tagapagsalita ni Yahweh. At sinasabi ng mga propeta yung eksaktong salita. Hindi ho pwedeng dagdagan ng propeta yung pinapasabi ng Diyos eh. Delikado ho yun. At ang punishment to sa mga false prophets in the Old Testament ay stoned to death. Babatuhin ho sila hanggang sa mamatay. Napaka-delikado yung ministry ng mga propeta noong unang panahon. Ngayon, may propeta pa ba tayo sa Bagong Tipan? May propeta pa ba tayo? Wala na ho tayong literal na propeta. Kasi ang iniwan po ni Jesus ay yung kanyang simbahan. Ang mga obispo, ang mga bishops, ang nangangasiwa nung deposit of faith na tinatawag. Nasa kanila ho yung yung susi na itutuloy ang ministeryo sa lupa. Wala tayong masyadong problema dyan kasi pagdating sa authority, meron po tayong direct authority from the Lord Jesus Christ. Pangalawa, yung founder natin, si Jesus Christ mismo. Kompleto ho tayo sa aral, sa turo, ang simbahang katoliko. Opo. So, ang kailangan lang natin, tumayo bilang mga modern day missionaries, no? Missionaries po. Mga kapatid, ito hong sinabi dito ni Prophet Jeremiah ay lubhang napakahalaga. Now, tandaan nyo mga kapatid, lumang tipan nito. Hindi tayo ang kausap dito. Nakikibasa ka lang. Okay? Now, when you read the Old Testament, even the New Testament, hindi yan isinulat sa mga taga-Pilipinas. Tandaan mo, nakikibasa ka lang sa Biblia. Hindi yan ini-address sa mga Pinoy. Ini-address ito sa ibang tao. Nakikibasa ka lang sa kasaysayan. Ang kinukuha lang natin at ang pwede natin gawin pag nagbabasa ka ng sacred scriptures ay kunin mo yung mga general principles nito. Now, nagiging maingat po tayo sa interpretation kasi may magisterium tayo eh. Meron tayong sacred scriptures, meron tayong sacred tradition, at meron tayong magisterium. Pagdating sa interpretations, katulad namin ng mga layman, okay? Hindi tayo masyado dyan. Ang kinukuha lang ni Brad Calix yung general principles ng bawat passage na pinag-uusapan natin. Now, let's go here. Ang sabi rito, trust the Lord. Ang sabi ng ni Yahweh, siya kasi yung nagsasalita rito, na ito po ay isinulat ni Prophet Jeremiah. Ang sabi niya, I the Lord. Si Yahweh po dyan ha. Sa ibang salin po, itong Lord na ito ay capitalize po lahat yan. L-O-R-D. Pero si Yahweh ho ang pinapatungkulan dyan. I the Lord or Yahweh have put a curse. Ano yung curse? Yung sumpa. Sino po yung isinumpa ni Yahweh in the Old Testament? On those who turn from me, yung mga Hudyo na tatalikod sa Kanya, and trust in human strength. Mga kapatid, malaki ho ang tendency ng mga hari noong unang panahon na magtiwala sa lakas ng kanilang karwahe, sa lakas ng kanilang weaponry. Kasi usong-uso digmaan nung sa Old Testament eh. Pagka ang isang hari nakipaglaban sa isang bansa, pag natalo po niya yon, kinukup-kup niya lahu yun. Lahat ng mga pwedeng kunin na mga gamit doon sa isang lugar na tinalo ho nila ay kakamkamin ho nila lahat yun, mga kapatid. Opo. At kadalasan sinusunog yung lugar. Tapos yung mga tao ay ginagawa po nilang alipin yon. Ginagawang asawa po yun, yung mga dalaga doon, yung mga tauhan. At nagkakaroon ng mixed marriages.
Yung kultura ng isa ay napaghahalo ang kultura. Pero mga kapatid, yung mga tao doon sa Old Testament ay matindi ho yung ika nga ay paglapastangan kay Yahweh sapagkat sila'y umaasa sa kanilang lakas. Ang sabi ni Yahweh, I, the Lord, have put a curse on those who turn from me and trust in human strength. Mga kapatid, sa ating buhay, kanino po ba tayo nagtitiwala? Na may mga Katolikong Kristiyano nagtitiwala sa yaman. Akala nila kapag sila ay mayaman at puro sila pera ang kanilang utak, ang Diyos natutuwa sa kanila. Hindi po. Hindi po. May mga Katoliko ang kanilang focus sa kanilang achievements in life. Maraming narating, maraming mga PhD, etc. Now, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi, I'm not against education. I am pro-education. Opo. Si Brad Calixto, mahilig ako mag-aral eh. Ako po ay bookworm. Opo. Hindi ako nakapag-invest ng mga gamit ko. Ang investment ko, libro. Nung ako'y pastor pa. Mas bumibili ako ng libro. Even mga law books, bumibili po ako niya. Nagbabasa po ako ng iba't ibang klaseng libro. Liban lang ho sa math, sa science, physics, wala ako interest dyan. Pero sa iba ho, history, sa theology, etc., interesado po tayo dyan, mga kapatid. Opo. Saan ba tayo nagtitiwala? Ang ibang mga Katoliko nagtitiwala sa sariling diskarte. Matalino kasi, di ba? So hindi na kailangan ng Diyos minsan. Parang ayaw na magdasal, humingi ng tulong kay Mama Mary. Kasi pinagtitiwalaan niya yung galing niya eh. Mga kapatid, kanino po kayo nagtitiwala? Yung iba naman sa sarili. Opo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag po natin gagawin yan. Dapat yung ating tiwala ay sa ating Panginoon. Now, sabi rito sa verse 6, they will dry up like a bush in salted desert soil where nothing can grow. Na pag nagbabasa ka rito kapatid, binabanggit dito yung comparison. Yung mga tao daw sa lumang tipan na walang tiwala sa Diyos, ang sabi ni Yahweh, I have put a curse. Isinumpa ko sila. Yung mga tumalikod sa Diyos, yung mga nagtitiwala sa human strength. At sinabi rito ay they will dry up like. Mga kapatid, importante yun pag nagbabasa tayo, meron tayong proper understanding. Now, literature ito, mga kapatid. Etong prophet, etong Jeremiah na ito, mga kapatid, ay ito'y isang kasaysayan. Sa Old Testament, ito'y kwento, ito'y isang karanasan ng isang propeta ng Diyos kung paano niya nasaksihan ang sitwasyon ng mga tao ng Diyos na dating nagtitiwala kay Yahweh, pero dumating yung point na hindi na sila nagtitiwala sa Diyos. At ang sabi po rito ay matutulad sila doon sa bush, doon sa salted desert soil na wala hong tumutubo. At ano po ibig sabihin yan? Di ba? Pagka walang tumutubo sa paligid, magugutom po eh. Daw hindi lang sila isinumpa, ang sabi ni Yahweh. Yung mga tumalikod sa Kanya at nagtitiwala sa human strength, kundi parang sa halaman, walang pakinabang, dry na dry. Kung iaano mo yan sa spiritual life, ang Katoliko na hindi nagtitiwala sa Panginoong Hesus, nagtitiwala sa kanyang sariling lakas, hindi naman po tayo kina-curse sa bagong tipan eh. Yung biyaya lang ng Diyos ay wini-withhold pansamantala para matuto tayo. Siyempre, pagka pinutol ng Diyos yung kanyang blessing, ano mangyayari po sa atin? Nagiging masaya ka ba? Hindi ho eh. Hindi ka magiging masaya pagka pansamantalang pinutol ng Diyos ang kanyang blessing. Diba? Nawawalan ka. Pero ang gusto ng Lord, makarecover ka na ma-realize mo, hindi ka pala dapat magtiwala sa sarili.
Now, dito sa sa comparison sa verse 7, but I will bless. Napasinin mo sa verse 5, I the Lord have put a curse. Sino ang naglagay ng curse, ng sumpa? Si Yahweh mismo doon sa mga tao sa lumang tipan. Na verse 7, but I will bless those who trust me, the Lord. Mga kapatid, makikita mo rito yung curse at saka yung bless comparison. Ang mangyayari doon sa lumang tipan, sa mga Israelites na naging priority nila ang Lord sa kanilang buhay, kay si Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, I will bless those who trust me. Ano ba ibig sabihin ng bless dito, mga kapatid? Okay, pag sinabing bless, nandyan yung favor ng Diyos. Nandyan yung sabihin mo na, pag sinabi kasing shalom, kapatid, sa lumang tipan, dinideclare yung kabuuan, good health, masaganang ani, walang nagkakasakit, yung relationship intact. Kaya pag sinasabi ng Hudyo yan sa kanyang kapwa Hudyo, shalom, dinideklara nila yung wholeness. Na pag ginamit mo yan sa panahon natin, shalom. Pag sinabi ko kay Ate Yam Montejo, Ate Yam, shalom. I am declaring wholeness sa buhay ni Ate Yam. Pag sinabi ko kay Camilo Abela, bro, shalom. Dinideclare ko bilang isang dating pastor na mangangaral ngayon at apologist sa simbahang Katoliko, yung pagpapala ng Diyos sa kabuuan sa area ng finances mo, sa area ng kalusugan, sa area ng relationship, sa area ng buhay pananampalataya mo. Pag sinabi kong shalom, sana naintindihan po nyo yan. Kasi pag naintindihan nyo yung concept ng shalom, walang iniiwan yan dito na I will bless those who trust me, the Lord. Question. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoong Hesus? Kanino mo ibinibigay yung trust mo? Sa sarili mo bang yaman? Sa investment mo? Sa talino mo? Sa diskarte mo sa buhay? Mga kapatid, lahat yan temporary. May maganda kang kotse, pwede mabanggayan Pwede magasgasan yan. Pwede kang maaksidente dyan. May maganda kang bahay, pwede kang nakawan dyan. Pwedeng pag-interesan yan pag tumalikod ka. May investment ka, o pwede kang pagka may partner ka dyan na medyo satanic ang utak tatablahin ka niyan, mai-scam ka. Lahat yan temporary. So ang pinaka-focus dapat natin bilang Katolikong Pinoy, yung relasyon mo kay Kristo. Yan ang pangunahin. Kasi pag inuna mo yung business, alam mo naman linggo, nandun ka pa sa business transactions mo, hindi ho yan ang kalooban ng Diyos, kapatid May 6 na araw ka na nga, kinuha mo pa yung pang-7 na dapat nagpapahinga ka. Yan yung Sabbath mo sa trabaho. Pero yan naman yung panahon mo para ma-lift up mo yung soul mo. Yan yung pagkakataon na nakikinig ka sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating mga pare. Mga kapatid, sabi rito, I will bless those who trust me, the Lord. Whom do you trust? Sarili mo, kapatid? Sana hindi po. Magtiwala tayo sa Panginoon. Now, they will be like trees growing beside the stream. Trees with roots that reach down to the water, and with leaves that are always green. They bear fruit every year, and are never worried by a lack of rain. Ikinumpara ho ang mga tao sa lumang tipan, sa mga Israelites, yung mga nagtitiwala kay Yahweh. Ang resulta nito, Yahweh will bless them. Sila ay inihilyon tulad sa mga puno na naandun sa batis. Meron po silang ugat, at yung ugat na yan ay malalim
nandun yan sa dulo. Nakakabit yan dun sa lupa, sa ilalim ng tubig. Nag-i-enjoy. Yung kanyang mga dahon ay berde, ang sabi rito. At ang sabi rito, sila'y namumunga kada taon. They are never worried by a lack of rain. Kasi nga sinusustain ng Lord eh. Ikinumpara ang tao na sinusustain. Parang puno na naandyan sa batis na tumatakbo yung tubig. Laging sagana. Mga kapatid, kung ano mo yan sa buhay pananampalataya ng Katoliko, if you are trusting Jesus, mga kapatid, hindi yung sarili mo, hindi yung accomplishment mo, hindi yung pera mo. Mga kapatid, yung concept ng shalom, yung the wholeness, yung bang kompleto na pinagpapala ka ng Diyos financially, may sapat ka sa pangangailangan mo, sa pangkalusugan may-ari mong ma-enjoy, sa relationship mo, sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, at yung spiritual life mo kapatid, na ano yun eh, makikita mo kasi yan eh, na pagka inuuna mo ang Lord, siya yung priority mo sa buhay na ito, mauobserbahan ng mata mo yan, na ang gaan-gaan ng buhay, bagamat dumadaan tayo sa napakaraming challenges in life. Pero pag nakafocus ka kay Jesus, nakafocus ka kay Mama Mary, nakafocus ka sa yung relationship kay God, balance yung buhay mo, you are living ng holy life, mga kapatid, you will be experiencing breakthrough. Yung binabanggit natin. Now, yan po ay exclusive lang, itong breakthrough na to, doon sa mga Katoliko sa Pilipinas na merong tiwala sa Panginoong Jesucristo. Yung buong-buong pagtitiwala. Mga kapatid, yung trust na ito ay pwede mong isama dyan yung loyalty natin sa Panginoon. Are you loyal to Jesus Christ? Are you loyal to Mama Mary? Are you loyal to our church? Are you loyal sa turo ng Simbahang Katoliko? Are you loyal dito sa synodality na concept? Mga kapatid, Pilgrims of Hope, di ba? Yan po yung 2025 eh. Pilgrims of Hope na tayo mga Katoliko, importante po yan sa atin, mga kapatid. Now, mamili po kayo. Anong gusto nyo? Sumpa? Malayo ang blessing ng Lord? Winithhold ng Diyos ang kanyang blessing? Kasi nga disobedient po tayo na Katoliko. Sunday, ninanakaw pa ho natin. Pahinga na po ninyo sa trabaho po yan eh. Yung Sunday naman, ninanakaw pa ng Katoliko yan. Mga nagtatrabaho sa mall. Ang kanilang isip double pay ito. Mga kapatid, mali po yung nasa isip nyo. Makontento kayo sa 7 araw na trabaho. Ang linggo po, sa Panginoon Diyos yan. Now, maliban na lang kung ikaw ay surgeon, bombero ka, walang pinipiling araw po yan, miski na Sunday po eh. Pero meron ka pa rin pahinga sa isang linggo. Probably hindi Sunday yung iyong pahinga o day off. Pero meron ka na pahinga. Ang tanong ko sa iyo, ginagamit mo ba yan? Yung pahinga na yan para dumalo ka sa misa? Para magkaroon ka ng reflection sa kabutihan ng Diyos? O nakasentro na lang po tayo sa ating sarili, sa ating pagyaman sa buhay na ito? Mga kapatid, hindi ka yayaman. Kapatid, hindi tayo lahat yayaman. May mga tao lang ho talaga na mayayaman sa pasimula. Kasi pag inisip mong yumaman, pwede mong makalimutan relasyon mo sa Diyos eh. Saka hindi yan yung pinapagawa ni Lord sa atin, na yumaman po tayo. Hindi ho. Sinasabi ng Bible, yayaman ka sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Yung ating relasyon sa Panginoon Diyos, yan ang priority natin mga kapatid. Posible ka namang yumaman sa maling paraan eh. Kasi kukunin mo yung linggo eh.
Ang dyablo gagalaw sa buhay mo. Sasabihin ng dyablo, sige kunin mo pati linggo, naiintindihan naman ng Lord yan eh. Mga kapatid, nagdi-demand ang Lord ng obedience. Tandaan mo, nagdi-demand ang Lord ng obedience on our part bilang Katoliko. Now we have to prove yung ating genuineness bilang Katoliko sa Pilipinas. Pakita mo na Katoliko kang totoo talaga. Sabi nga ni Brad Calix hindi lang tayo dapat matinong Katoliko, kundi tayo ay godly na Catholic. Ano po iba yung godly Catholic? May takot sa Panginoong Hesus. May takot gumawa ng kasalanan. Mahal natin yung ating pamilya. Namumuhay tayo ng may kabanalan. May pakialam tayo sa evangelization. Involved tayo sa mga ministry. Gumagawa tayo ng mabuti. Mga kapatid, nasan ka ba dyan? Anong klase kang Katoliko, kapatid? Ikaw ba yung nominal na Katoliko? Pasimba-simba lang pag birthday? Pasimba-simba lang kung gusto? Pasimba-simba lang pagka napagtripan lang magsimba? Pero wala talaga yung puso sa Diyos. Malayo ang puso sa Diyos. Parang ang utak mo para sa Diyos parang pang-emergency lang ang Diyos. Pag kailangan mo lang, pag okay ka naman na, iiwan mo na naman si Jesus. Babalikan mo lang siya pag kailangan mo lang siya. Mga kapatid, magkakaproblema ka sa dulo niyan pag ganyan yung ginagawa mo lagi. Ano solusyon, Brad Calix? Sasabihin po na iba sa atin, ayusin mo yan. Ikaw ang aayos niyan, hindi naman ako Ang papel ko dito sa broadcast, paalalahanan po kayo. Hindi ko po kayo kailangan pagalitan. Pinapaalalahanan ko lang po kayo na ang pagiging Katoliko pala, hindi pala ito biro. Pakita natin. Ito ay merong nakikita sa buhay. Imaginein mo yan inuuna mo lagi yung sarili mo at negosyo mo, tas wala kang pakialam sa misa. Tas nag-i-expect ka ng blessing from the Lord. Di ka ba nahiya niyan? Nung may pera ka, di mo maalala si Lord. Hindi mo man lang binibless yung pari mo financially. Nung may blessing ka, pero nung nawalan ka, ang bilis-bilis mong humingi ng mga prayer request sa mga kapatiran. Nakalimot ka. Kapatid, yung mga attitude na yan po yung paggalaw ng dyablo sa atin. Hindi po yan dapat manatili. Ayusin na po natin yan. Kayo po aayos niyan, hindi po kami. Ang pwede kong gawin ay encourage kayo na makipag-journey kay Brad Calix, magbasa ng Biblia, i-share sa inyo yung Gospel Reflections, pero yung pakinggan ng salita ng Diyos at isabuhay po ito, pananagutan nating individual ito. Kanya-kanya po itong laban, mga kapatid, pero kanya-kanya pero hawak kamay. Pero meron kang personal responsibility to grow as believer in the Lord. Di po ba? Opo, maganda po yun. Saan ka dito? Ikaw ba dito yung hindi nag-grow na Katoliko o ikaw yung Katoliko na talagang you are growing in the Lord? You are maturing in your faith. Importante po yun. Opo, bilang Katoliko, ma-realize po natin yan na hindi pala dapat ganun na nominal na Katoliko na sisimba kung gusto lang. Marami niyang ganyan sa Pilipinas. Mga kapatid, kaya nga inilagay ni Lord si Brad Calix sa Katoliko para magsilbi pong guide natin. Mag-i-encourage sa atin na balikan natin yung ating relasyon kay Kristo. Importante yun. Balikan natin yun Kasi kung hindi natin yun marirealize sa tayo mali at tama si Lord at ang kanyang salita, tapos umaasa ka pa ng langit sa dulo. Wala ka nga ritong ginagawa sa lupa. Nagpapasaway ka lang dito bilang Katoliko. Anong ina-expect mong langit sa dulo? Hindi ka nga dumadalo sa misa.
Inuuna mo lang sarili mo, negosyo, diyan lang umiikot yung buhay mo. Pag nagkakasakit ka, saka ka mo lang naalala ang Diyos. Pag nagkakaproblema negosyo mo, pumapalpak na, saka mo lang naalala si Mama Mary. Di ba? Mga kapatid, magdesisyon po kayo. Huwag niyong antayin na magpantay na yung paa nyo bago nyo ma-realize na mali pala itong ginagawa ko. Mga kapatid, let me encourage you as I close. Yung ating loyalty sa Panginoong Yesus, hindi kung kani-kanino. First and foremost, our loyalty belongs to Jesus Christ. Pangalawa, sa kanyang salita. Pangatlo, sa turo ng simbahan. Loyalty mo sa simbahan po natin, importante rin yon. Importante yon. Hindi mo kinakailangang umalis, lumipat, pumunta ng protestante para makita mo't maramdaman ang presensya ng Diyos. Na you can actually experience the presence of God sa buhay mo dito sa ating community. Etong ating community na Catholic, napaka-yaman yung ating karanasan dito, mga kapatid. Kaya lang wala ka sa community. Yan ang problema. So, kinakailangan nandun ka sa community. Magsimula ka ng dumalo sa misa. Araw-araw yung misa natin, mamili ka ng oras na suited for you. Especially pag Sunday. If you are working, professional po kayo, huwag niyong mamimiss yung Sunday. Ang suggestion ko, sa umaga kayo dumalo ng misa, hindi po sa tanghali, hindi po sa gabi. Kasi parang pagka tanghali na sa kagabi na, parang inuna mo pa rin ang sarili mo, di ba? Ang ating pananambahan sa umaga ay alas 5, alas 7, alas 9. Doon sa katedral halos kada isang oras po doon nagmimisa sa katedral Opo, ganun po kabilis. Kasi napakaraming tao sa sentro sa Bacolod. Opo, pero sa inyong mga parokya, kung ano po yung assign na oras dyan, ang sinasabi ko sa inyo, daluhan nyo yung umaga. Hindi maglalaba ka na muna sa umaga. Siyempre, pagod ka na niyan nakatulog ka sa hapon, naloko na. Nakaplano ka magsimba sa hapon, halimbawa, pagod ka na nakatulog ka nga panahon naman yan para ipasyal mo yung pamilya mo sa hapon, tama? So, basically, generally, ang observation ko, marami nagsisimba sa umaga. Kaya kung ang plano mo, ipasyal yung pamilya mo, you can do that after yung misa. Medyo may bonding yan. Sa hapon na. Na kung sa hapon ka, panghirap naman yan sa umaga. Nauna na yung bonding. Tapos yung simbahan nasa dulo. Mas maganda po unahin muna natin dumalo sa misa. Opo. Kaya nga kasi natry ko dumalo ng misa tanghali. Ang pakiramdam ko, bagamat nandun ako hindi ko masyadong ma-enjoy kasi inuna mo yung ibang bagay Sabi ko, hindi to maganda. Kaya nag-usap kami ng mga anak ko, anak, balik tayo ng alas 7. Kasi ako alas 12, kasi may mga nangyari nung Sunday na yon. So kailangan ko alas 12 magsimba sa katedral sa Bacolod. Tapos sabi ko sa mga anak ko, alanganin sila sa alas 7. Sabi ko, total marami namang services. I-try nyo yung 4:30. Tapos sabi ng mga anak ko, nung tinanong ko sa kanila, kamusta yung experience yun ng 4:30? Sabi ng mga anak ko, parang hindi katulad nung umaga. Parang shortcut daw. Ayon sa mga anak ko So sabi ko, sige, kung gano'n ang experience yun, experience ko naman to alas 12 sa katedral. Parang feeling ko, hindi kompleto para sa akin kasi nga tanghali. Saka iba yung feeling ko kasi tanghali. Oo. Sabi ko, tara, balik tayo ng alas 7. Kaya yun, kanina alas 7 kami. So, it's a matter of discipline naman yan on our part, mga kapatid. Alright, alas 8:40 na ng gabi. I'd like to announce, mga kapatid, we are praying for 1 hektarya ng lupa sa Bacolod.
Basta sabihin ng iba sa atin Brad Calix, para saan yung 1 hektarya? Para po yan doon sa mga mako-convert na mga pastor sa Negros. So, ang gagawin po natin dyan, magpapatayo po tayo ng isang private na chapel na magmimisa dyan yung mga pare. Pero ako po yung magmamanage niyan. Magpapatayo tayo dyan ng chapel para sa mga converted na mga na magpupunta dyan. Okay? Magpapatayo rin tayo ng mga kwarto doon sa mga magiging yung mga pastor na magjo-join po sa atin in the near future. Magkakaroon tayo ng dyan, ng dining hall, meron tayong library, tapos yung ilang porsyento ng hektarya na yan ay gagawin nating livelihood yan. Magtatanim kami dyan ng mga papaya, etc. para masustain yung needs ng mga nakatira dyan. Oo. Yun ho basically yung plano dyan. So, we are praying for 1 hectare sa Bacolod. Probably, pagka ganyan kasing lupa medyo malaki, parang Murcia Oho, nasa isip natin parang Murcia lang ang merong ganyang hektarya. Dito sa May Kabug, wala na ho yung ganyang kalaking so ipagdasal natin, we are praying for 1 hectare na dahan-dahan po natin yung pagpapatayuan ng establishmento. Opo, medyo po yan, medyo malaking pera pong kakainin yan sa materyales. So, mahal ang materyales tas yung labor pa. Okay? So, pag-pray ho natin that the Lord would give us na 1 hectare para as we celebrate yung aking first year anniversary sa December 3 ay magiging simula na ho yun. Medyo mabigat yun pero kaya naman ho yun. Basta samahan nyo ako magdasal. At pangalawa, if you think you have to invest to this kind of ministry, just let me know. Kasi si Bro Noe Dora ang kausap natin dito. Tapos ako lang ay imamanage ko yan dito sa Negros. So we are praying for 1 hectare na lupa para sa mga mako-convert na mga pastors na magiging kasama ko dito sa Bacolod. Ayun po yung pinaka-purpose. Now, hindi ko kailangang itago ito Okay, may mga pastors nandito ngayon nakikinig, no? At least maganda alam na nila yan. Para wala tayong itinatago dito na anumang hidden agenda natin dito. Kasi simula nung nag-public declaration po ko, talagang sinasabi ko na ito na yung turo ko. Katoliko na si Pastor Al Calixto, katoliko na tayo. Dating pastor, ngayon katoliko na. Kaya hindi ho ko wala ho kung hindi ko kailangang magtago ng katotohanan Opo. Ito ay black and white tayo dito, transparent tayo dito. So if you want to help, if you want to invest, just let me know. So ito ay usapan natin ni Bro Noe Dora. Opo. So yan ang wala kasi tayo ritong pondo Walang pondo yung parokya dito. Even sa pagbo-broadcast ko dito, hindi walang ganun Ito po ay sariling sariling initiative. At yung iba sa inyo na gustong tumulong, open naman ho yan. Wala naman tayo ritong gusto nyong makita rito yung ginagawa natin later on. Pagka nag-i-start na ho yan, sabihin ko sa inyo yan. I-report ko sa inyo, ito yung lupang na i-donate sa atin. Ito na yung sinisimula natin papatay tayo ng dahan-dahan chapel. Tapos yung simpleng bahay para sa pamilya ko kasi dilipat po kami ron para maasikaso ko po yun. Hindi pwede pagkatiwala kung kani-kanino po yun kasi tayo po yung magmamanage niyan dito sa Negros. Kaya mga kapatid, i-consider nyo, ipag-pray nyo if you would like to partner with us sa ganitong evangelization natin. Just let me know. Usap tayo 0950-266-9596. Time check natin alas 8:45 ng gabi. Announcement tayo. Bukas alas 6 ng ating reflections. Alas 6 ng umaga pa nag-start tayo ng 5:50. Opo. Kasama natin si kapatid na Apple, Lord willing bukas ay makasama natin siya.
Mga kapatid, ipag-pray nyo ang Catholic Faith Defenders. Kung gusto nyong tumulong para sa mga ginagawa po namin na ipinagtatanggol yung pananampalataya natin laban sa mga anti-Catholics na grupo, wala rin ho kaming pondo. So nag-create lang ho yung grupo namin ng maliit na parang pwedeng makakuha. Meron po tayong ibinebenta na mga mugs, mga t-shirt. Punta kayo sa Facebook page namin, Catholic Merchandise, at makikita nyo ron yung mga items na pwede nyong bilhin. Yung kita ho namin dyan ay pumupunta ron sa logistics namin. Kung may mga lakad kami sa iba't ibang bahagi sa Negros, pumupunta ho kami dyan. Kanya-kanya hong hugot sa bulsa namin yan eh. Si Brad Calix, wala naman tayong simbahang inahandilan na ngayon eh. So umaasa lang tayo basically sa biyaya ng Diyos at sa generosity ninyo, mga kapatid. Kung sakaling tutulong kayo at may partner sa ating ministry dito sa Bacolod. Opo. Punta lang ho kayo doon sa Catholic Merchandise para makapamili ho kayo. Iba't ibang sizes mula sa extra small hanggang parang triple XL. Yung mga iba't ibang design ng t-shirt ay makikita nyo po doon, mga kapatid, ha? Pasya lang po kayo doon. Supportan po ninyo ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo, sa YouTube, pakishare po ninyo sa mga tropa natin yan, ang mga Katoliko nationwide. Nandyan ho lahat yung mga gospel reflections ni Kabrad ng umaga sa gabi, yung ating experiencing breakthrough, usapang OFWs, nandyan ho lahat yan. Even yung kasal namin ni Mrs. sa Katoliko, nandyan na ho yan, no? Ang responsible po na gumagawa niyan ay si kapatid na George Quiles, yung sekretary po namin sa CFD sa Diocese ng Bacolod. Puntahan nyo yan, no? Pabisitahin nyo yung ating YouTube channel, ha? Yung State of Grace TV. Patuloy nyo ipag-pray yung aking mother, si Mama Elsie. Nakaano na pala siya ngayon, nandun na sa may kwarto nang nakuha. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa siya doon. Ipagdasal ho natin na makaka-recover ho si Mama, ha? Kasi 75 years old na po yun eh. Pangalawa si Mrs. Patuloy natin ipagdasal. Ilang linggo na ho na hindi nakakapasok si Mrs. sa school. Nasa bahay lang po siya at nagpapasalamat lang kami sa department head na talagang merong favor at yung mga kasama ni Mrs. sa school do sa department ng TLA po na tinutulungan po si Mrs. Ang magagawa lang niya ay i-record yung mga grades ng mga estudyante. Opo, pero yung mga nagche-check nito, yung mga co-teachers na niya eh. Kaya nagpapasalamat tayo. Opo. Sige, bago tayo manalangin, gusto ko lang acknowledge yung mga kasama natin tonight sa broadcast. Magandang gabi, Ma'am Rosa Tadeo. Yan, sa Hong Kong. Maraming salamat po for joining. Si Pastor Dominador Murillo, yung kaibigan natin sa Pangasinan. Pastor, magandang gabi po. God bless sa ministry po nyo dyan. Sa inyong may bahay at sa inyong buong mag-anak at sa inyong mga church planters po na inaalalayan. Maraming salamat, Pastor Dominador Murillo, dyan sa Asingan, Pangasinan. Sino pa ba? Si Ma'am Charity Tomaro Rosarial nandito po. Ma'am, magandang gabi po. Maraming salamat for praying po para kay Mrs. na nararamdaman po namin yung inyong malasakit. Salamat po sa inyong Mr. God bless po. Kay Rose Biahedor, maraming salamat. Wow, God is good all the time po, sabi ni kapatid na Rose. Kay Ling Marquez, maraming salamat. Ling, sa pag-share ng ating video. Sino pa yung mga nandito? Si Pastor Levi Posadas, magandang gabi po. God bless po sa inyong ministry. Samanawa kayo ng Panginoon. At regards na lang po kay Pastor Mendoza Dani, maraming salamat. Good evening, Brad Calix. God bless you. Sabi ni Mendoza Dani. Salamat po for joining, kapatid. Si Alan Yaneta dyan sa Hungary. Salamat, bro. Salamat for joining sa ating broadcast. Kay Luciano Torrente, maraming salamat. Merced Montebon, salamat sa pag-share, kapatid, na yung effort mo sa pag-share ng videos natin. Maraming salamat, Merced Montebon. Alan Yaneta, bro, thank you.
Sino pa yung mga nandito? Si Camilo Abela, salamat. Maayong gabi bro, salamat sa imong gi-impart kanamo nga mensahe gikan sa Ginoo, sabi ni Camilo. Bro, salamat ha. Yam T. Montejo, ate, maraming salamat po for joining. Si Learn to Defend Your Catholic Faith, good evening bro. Maraming salamat po sa pag-join, kapatid. Si Ayagan Josie. Ang sabi ni Ayagan Josie, good evening po, Brad Calix, watching from Benguet. Sobrang nakaka-inspire kayong mga converted pastors na mag-catechize. Sa inyo po namin nalalaman ang mga taktika ng taga-ibang sekta na manlilin lang. Okay. Ayagan Josie, maraming salamat po for joining. Si Danny Santelices, probably kamag-anak ko po ito. Maraming salamat bro Danny. Kay Raydan Garcia, salamat for joining bro. God bless. Si Leonardo Dadibas, maraming salamat po. Samanawa kayo ng Lord sa mga oras na ito. Sino pa ba? Si Ate Corazon Gagi, salamat po. Jimmy Oren, good evening bro, watching from Antipolo, Rizal. Salamat Jimmy Oren. Pag napunta uli ako ng Maynila, try ko mag-meet tayo bro. Diyan lang kami sa Cainta, Rizal eh. Malapit kami sa Santa Lucia. Try natin mag-meet Jimmy ha. Lord willing, makakababa ulit tayo this year sa Maynila. Kay Elizabeth Baknat, maraming salamat. Good evening po. God bless, ang sabi niya. Sino pa? Si Ordinaryong Katoliko, maraming salamat po sa pag-share ng ating videos. Salamat po sa inyo. Si Bingo Banges Villahermosa. Good evening, brother. More power to your program through the blessings of our Lords, always watching from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Salamat, kapatid na Bingo. Samahan ka ng Panginoon Diyos sa iyong pamilya. Sino pa? Si Armida Dicena, salamat po ate for joining. God bless. Kay Bobby Taruk, medyo struggle si Bobby sa sa network eh. Sana maka-cope up bro ha. Wala na akong nakalimutan. Ay, si Apple nandito. Apple, salamat sa pag-join. Sabi ni Apple, sending love and prayer from my family. Nanonood daw si Ninang at si tama. Ay, magandang gabi po, Ninong Ninang. Opo, salamat po sa inyo. Sana makabisita po ako dyan para makapagkape. Marisa Buyaw, salamat po. God bless. Erwin de la Cruz, maraming salamat kapatid ha. Oo, salamat. Jonard Sonyo, nice meeting you soon, brother, sabi niya, si Jonard Sonyo. Oo. Good PM, brother. God bless you always for your program. Sino pa ba yung humabol? Okay, wala naman na. Ito, si Joshua Paminta Gasapo. Okay. Maraming ano ba yung niya rito? Parang may eh. Okay. Okay. May ano ba ako? May na-miss. Si Josephus Joey, maraming salamat bro. Si Ling Marquez, salamat po. Sino pa ba? Sabi ni Rose dito, opo, akala ko noon makasimba lang okay na. Yun pala hindi ganon, napakabanal talaga ang aral ng Katoliko po. Kasi mortal sin kasi kapatid yung hindi ka nagsisimba sa Katoliko, mortal sin po yun eh. Lalo na kung napapadalas po kayong hindi nakakapagdalo sa misa, mortal sin po yun, ayon po sa mga pari natin. Okay. Sino pa? Okay. Mga kapatid, if you would like to talk to me, pwede naman, wag lang alas 10 ng gabi. 0950-266-9596. Opo. We can talk about yung relationship nyo sa pamilya, sa inyong experience bilang Katoliko,
o di kaya mga ilang doktrina na medyo hindi kayo masyadong pamilyar, pwede natin pag-usapan ng 7 sacraments at yung ilang mga bagay-bagay po na gumugulo sa inyong isipan. Pwede po yan, mga kapatid. Alright, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Pinagdadasal ko po yung mga kasama namin dito sa broadcast tonight. Bigyan niyo po kaming lahat ng wisdom sa mga decision-making namin. Nagdadasal po kami ng tagumpay laban sa mga temptations at maging mapangunahan po namin ang aming pamilya ng maayos. Hindi po namin kayang mabuhay bilang Katolikong Kristiyano sa lakas po na meron kami. Lagi namin kailangan na magtiwala kami sa Diyos lagi. Patawarin niyo po kami sapagkat may mga pagkakataon na may pagkarebelde po kami. Parang mas yung nauuna yung yabang namin kasi yung biyaya ng Diyos. Lord, panalangin ko na gamitin yung broadcast na ito upang maraming Katoliko na talagang makita nila yung kakulangan, magkaroon ng realization, bumalik sa Panginoong Yesus, seryosohin ang pagiging Katoliko para makita ng mga non-Catholic na pwede ba lang maging maayos ang isang Katoliko? Hindi kasi yung pagiging religious yung importante rito kundi maintindihan namin na ang pagiging Katoliko pala ay si Kristo ang sentro ng buhay, pamilya, negosyo, at kung ano meron kami. Lord, pinagdadasal ko na sa mga pinagdadaanan namin sa kalusugan, tulungan niyo kami. Marami kaming mga daing sa buhay, mga challenges. Minsan nakakalimot kami na magpasalamat. Nagtatampo kami sa inyo. Sumasama ang loob namin. Ang iba sa amin tumatalikod sa pananampalataya, nawawalan ng pag-asa. Gamitin niyo ang broadcast na ito upang muling maibalik ang mga kapatid sa kalooban ng Diyos. Lord, maraming salamat sa mga kapatid na nabanggit ko yung pangalan kanina. Hinihiling ko na ang inyong pagpapalang siyang sumaaming lahat. Unahin sana namin si Lord bago ang ibang bagay. Matutunan namin na lumalim pa kami kay Jesus. Maging top priority namin si Lord sa aming buhay. Lord, salamat sa pag-asa na meron kami dahil kay Kristo. We're just asking your help and your prayers din, Mama Mary, sa gabing ito. At nagdadasal po kami para sa mga kaibigan naming mga pastors, mga protestante at evangelicals na nagjo-join sa broadcast na ito. Hindi namin sila kalaban, hindi namin sila kaaway. Naniniwala po kami na may layunin kayo sa buhay ng bawat isa. Ang mahalaga lang sa amin bilang Katoliko ay panindigan namin ang aming pagiging Katoliko na makita ito sa aming mga buhay. Hindi lang doktrina ang mahalaga kundi kung paano namin to pinapractice sa aming buhay. Na talagang makita ng mga tao si Kristo sa aming buhay. Lord, sa aming pagtulog mamaya ay bahala na po kayo sa amin. Lord willing, magigising kami kinabukasan sa panibagong pag-asa at buhay na i-extend Diyos sa amin. Lord, we would like to give you all the praises and glory sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. At balikan nyo ho ninyo kasi ina-upload naman ho itong mga reflections natin sa ating YouTube channel, sa State of Grace TV ni Brad Calix. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Magandang gabi kay Bro Noe Dora. God bless kapatid kung saan man kayong bahagi ng Pilipinas ngayon. Samahan nawa kayo ng Panginoon Diyos sa araw-araw. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.